Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 17 pesos ngadto sa 24 pesos kada litro nga taas presyo sa mga produktong petrolyo ipatuman sugod ugma Marso 10. Dugang palas unon sa mga konsumante tungod singil sa kuryente, musa kasab taliwala sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Transport Group sa Cagayan de Oro City gipangayo sa LTFRB Region 10 ang 5 pesos nga provisional fare increase. Grupo sa mga lalaki sa Samal Island nagrambol atol sa konsyerto sa 28th founding anniversary sa isla. Og asa kini makitaan ang mala cherry blossoms nga bulak sa mga punuan sa kahoy at tangi. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Big time oil price hike ipatuman na sugod ugma Marso 10. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni Johndy Esteban. Johndy? Sara, double digit ang big time oil price hike. 17 pesos ngadto sa 24 pesos per liter ang fuel prices sugod ugma. Laing kalbaryo kay makaapekto sab kini sa singil sa kuryente. Sa monitoring sa Department of Energy, anaa sa 17 pesos ngadto sa 24 pesos ang big time oil price hike nga ipatuman sugod ugma Marso 10. Sa monitoring sa DOE, base sa Dubai crude oil ug international market, anaa sa 7 pesos ngadto sa 13 pesos ang isaka sa gasoline kada litro. 17 pesos and 50 centavos ngadto sa 24 pesos and 25 centavos kada litro sa diesel. Samtang 32 pesos ngadto sa 38 pesos and 50 centavos sa kerosene matag litro. Giklaro sa DOE nga dili nila ma-regulate ang presyo sa petrolyo tungod deregulated kini. Apan nagasumiti kanila ang mga kumpanya og nasabutan nga dili one time ang bagsakan sa taas presyo apan stagger nga magsugurugma hangtod Lunes sa sunod semana. Sumala sa DOE, hugot ang ilahang pagmonitor sa mga presyo sa mga kumpanya sa lana nga magpasulabi sa presyo. Sa karon, anaa sa 55 ka gasoline station sa tibok nasod ang nahatagan og show cause order aron tubagon sulod sa 24 oras nganong taas pa sa price range ang ilahang ginabaligya. Today we are issuing show cause orders to 55 of them, giving them 24 hours to answer DOE if there is a valid reason not to cancel their permits from DOE. And if there is a reason and we cancel their permits, we will also ask the local executives, the mayors, to cancel their business permits. Kaning tension sa Middle East, definitely it will have impact yun sa tuang rates. Kini ang sulti sa Davao Light and Power Company taliwala sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Sagad manggod sa ilahang tinubdan gikan sa mga coal power plant. Ang pagpalit og coal ug ubang fossil fuel nga mo'y bumugna og kuryente, ang presyo niini magdepende daw sa presyo sa world market. Kung mahal ang palit, musaka ang generation charge. Rason nga mumahal ang singil sa kuryente. Ang generation charge, again, no, these are kanang ganing pasaka naog ni siya. Depende yun sa price of fuel sa world market. Wala pa sab daw kasiguraduhan sa karon kung pila ang iusbaw sa singil. Magdepende pa sab daw sila sa presyuhan sa WESM kung wholesale electricity spot market. Diin gakuha og supply ang Davao Light. Kung wese magudsoryahan nato, muna siya nagatik advantage siya kung ubos iyang presyo saka dito ta makuha. Yan mo to ginanguna natong dispatch. Kay para dili pud mamudako ang atong overall electricity rate. Now as to the amount kung pila di kita ka-determine pa na kara sa pagkakaroon. It could be April ang impact ana niya. Sara, sumala sa Davao Light and Power Company nga ang billing from February 11 hangtod March 11 medyo ubos-ubos pa ang singil kay ana pa man sa kilowatt per hour nga 10 pesos and 30 centavos. Pero later than that mas mabati na ang epekto sa pagsaka sa fuel prices ngadto sa singil sa kuryente. Sara. Okay, daghang salamat, Johndy Esteban.
Hugot nga inspeksyon ang ginapaygayon sa Department of Energy aron masiguro nga walay magpahimulos sa epekto sa krisis sa Middle East, ilabi na sa presyo sa mga produktong petrolyo. May pagula og price range ang ahensya aron walay magpasulabi og saka sa presyo. Doon na sa ipipila ka mga gasolinahan sa Davao City ang nahutdan og supply niadtong weekend. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Sa gipahigayong inspeksyon o price monitoring sa DOE Mindanao Field Office sa pipila ka gasolinahan sa Tagum City ug Davao City niadtong Biyernes, dunay usa nga nasayran nga nagpasaka na og presyo nga masayo kaysa sa gitakdang adlaw sa price adjustment. Gipabalik ang presyo sa milabay nga semana aron masunod ang saktong schedule sa price movement. Sa nagparayong price monitoring, nasuta sa DOE nga dunasay nagpasaka og presyo tungod kay misaka sa matud pa ang ilang kuha gikan mismo sa depo. Amo silang pinapag-usapan na kung pwede ay ibalik na lang nila. But meron talagang iba na based on delivery receipt, talagang pataas na yung kuha nila sa mga bulk depots. So, yun po yung mga scenarios and then we reported that one. So, we will be waiting for further instruction on how to handle such mga scenarios. Gibutyag matud pa sa maong gasolinahan nga malugi sila kung dili upasaka og presyo kay mitaas na ang presyo sa ilang kuha sa depo pa lang. Pero uban mo raw, may ingon na lang nga mo stop and then may sa report no sa feedback sa mga staff and then ang uban yun nagbagot po tayo malugi mataani so na ilang option na dili lang usa. So na dili sa sila paligya at lower price kasi malugi talaga sila. But katong i-budget na kuwan sila, we headed to our instructions to adjust back to the prices na luma pa yung presyo nila. Aron masiguro nga walay magpasulabi ug pasaka sa presyo nga wala pa sa gitakdang adlaw sa price adjustment. Sabado dihang nagpagawas ang DOE og price range nga kinahanglang tumanon hangtod Lunes March 9. Ang gasoline, research octane number o RO 97/100, dili dapat mulampas ang presyo sa 76 pesos and 50 centavos matag litro. Ang RO 95 dapat dili mulampas sa 71 pesos and 4 centavos. Ang RO 91 dili dapat mulampas og 64 pesos and 70 centavos. Ang diesel dili dapat mulampas sa 66 pesos and 59 centavos. Ang Diesel Plus dili dapat mulampas sa 74 pesos and 81 centavos. Kerosene dili dapat mulampas og 99 pesos and 89 centavos. Sumala sa DOE adlaw Martes magpatuman og price adjustment. Sa pagpanubay sa GMA Regional TV sa pipila ka gas stations sa Bangkal, Ulas, Katalunan Pequeño ug Buhangin sa Davao City Domingo sa buntag na matikdang haom sa gitakda nga price range sa DOE ang presyo kada litro sa diesel ug gasoline. Apan kining gas station sa Ulas nahutdan og supply sa diesel Domingo sa kadlawon. Ang diesel ang jud mo ang ginabalibaran karon. Pero sa gasolina okay man kay naman may product. Mo akong country is most usually na mga is mga PO na mo, then mga prepaid. Mo lang yung kuha na mo sir, kaya ano man ko nila is tag 100 liters, 160 liters. Mo lang yung ang makuhan mo, dali lang ang mahurot ang diesel diri sir. Magpaabot pa kuno sila og abiso sa pag-usab sa presyo. Same lang yapon sir. Wala pa may advice pud sa mo ako, magsaka ba may ugma. Samtang kining gas station sa Katalunan Pequeño, ginabalibaran sab ang magpakarga og gasoline sanglit Sabado sa gabi pa lang hurot na ang ilang supply. Diesel na lang ang nabilin. Ginakontrol na gani daw nila ang mga magdala og galon. Wala may supply karon sa regular ug sa premium. Ang gabi nahurot sa regular tapos ganina premium ang nahurot ganina. Anong paspas na hurot ma'am? O usually ang ani gid mahutdan gid mo dinhi? Dili sir karon lang ni mas barato man ko daw diri sir. Wala pa sab sila masayod kung kanus maabot ang bag-ong supply. Busa nabala kasab ang mga attendant sanglit kung dugay ang restock sa gas. Apektado sab ang ilang trabaho. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat Sara. Transport Group nga non-Fed Trasco formal lang nga nagduso og 5 pesos nga provisional fare increase sa LTFRB 10 pagminos sa mga modernong jeep nga ipadagan usa sa mga ginatunan sa mga transport group. Ayan dugang detalye.
Adlong Lunes, formal na nga giduso sa Northern Mindanao Federation of Transport Cooperative o NOMFED-TRASCO ang 5 pesos nga provincial fare increase sa buhatan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 10. Gihimong basihan sa NOMFED-TRASCO ang padayon nga pagsaka sa presyo sa diesel sa big time oil price hike sugod ugma Marso 10. Anyway, kung mubalik na po pagkunhod ang ato ang krudo, ibalik na po nato ang pamasahero pritihan sa dati. Sumala sa LTFRB 10 nga ilan ang nadawat ang petisyon sa NOMFED-TRASCO ug ilag gilayon kining ipadala sa central office aron matun-an sa ilang buhatan. So karon nakaandam na ang tanan para sa rekomendasyon ng LTFRB para sa provisional fare increase, pero pinag-aaralan pa ito. Dugang sa mga transport group nga samtang ginahulat pa ang desisyon sa LTFRB sa ilang petisyon, ginatunan nila ang pagminus una sa mga ipadagan nga modernong jeep aron makatipid sa krudo ug sa ilang maintenance sa operasyon. Katong mga low income na mga kwan, pundo sa to kay imagine mo magsuldo na may driver. Ang Oro Transport Service Cooperative nag-implementar na sa stricto nga fuel monitoring sa ilang mga sakyanan aron makatipid og krudo. Kung dili ka kinahanglan ipaandar ang makina, dili nimo ipaandar kay namay usahay bisag og paniud to sila or panihapon baka dili ka palungon. Sigon sa LTFRB 10 nga 3.5 billion pesos ang gigahin sa ilang ahensya alang sa fuel subsidy ug service contracting program. Kung natay service contracting, mo-update dayon mi kung kanay ang pilion o ang posibleng provisional fare increase bilang huling solusyon na. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Nagrambol ang pipila ka kalalakinan sa Samal Island, Davao del Norte atol sa kasaulugan sa 28th founding anniversary sa isla. Ani ang report ni Jandy Esteban. Kuha sa video ang pagbinugnuay nining kalalakinan ning nakaputi namunal gamit ang bangko. Taud-taud pa, hinay-hinay na ug pase ang mga nalambigit. Sumala sa uploader, nahitabo kini sa Barangay Peña Plata, Samal Island, Davao del Norte. Alas 2:20 sa kadlawon adlaw Domingo, March 8, atol sa concert alang sa 28th founding anniversary sa isla. Sumala sa kapulisan ang ugat hinungdan. Kaning babae nagtugaan sa iyahang parinti ma'am na lalaki na allegedly na hipuan daw siya. Nag-escalate ni ma'am o kalagod sa kaning iyahang parinti na lalaki na ay kauban na grupo. Tapos itudlo sa babae ma'am ang other party na grupo nga nag-compose po kung pat ka lalaki, no? Itudlo niya nga isa dito ang allegedly hindi po sa iyaha. Buoto ma'am nga nagresulta nga kalit ang tension, nagkalit ang commotion. Wala na matupang may pasaka og kaso ang mga nabukbukan. Hinoon, mitahan kang Mayor Toto Reyes ang 7 sa nalambigit sa kagubot. Hindi mo suka mga pasaylo dito sa mga tao kay gihasol niyo. Ya karon manlimpyo mo ha. Adto mo dito sa simbahan, adto mo dito sa public market. Sikulodo ni bala nyo. Sa mensahe sa mayor sa GMA Regional TV, inay kasuhan, iyahan na lang matud pang gipailawm sa community service ang 7. Gipahinlo sila sa pampublikong lugar, lakip mga kanal sa isla tungod sa paghasol sa katawhan. Inaawag na to sila nga sa mga sagingon na ang pag-inom isulod sa tiyan din sa panguna-una, imbis na dapat palinaw ka sa ato ang kalingawan, nakakosta noon tao kag-ugpat daw. So, maging mindful ta sa atong action o tagaan na itong limitasyon, no? Ang influensya sa Ingnon, no? Jandy Esteban, 1 Mindanao. 4-day work week ipatuman na sa Cagayan de Oro City LGU, sugod ugmang adlaw. Sa nagpadayong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo sa lokal nga merkado, gianunsyo karon sa lokal nga kagamhanan sa Cagayan de Oro City nga ipatuman na sab sa syudad ang 4-day work week arrangement alang sa tanang opisina sa City Hall, sugod ugmang adlaw.
Sa gabayan nga gilatid, magsugod ang ilang trabaho alas 8 sa buntag ug inay mo out sa alas 5 sa hapon, ipa-extend kini taman alas 7 sa gabi aron makuha gihapon ang 40 hours work time sulod sa usa ka semana. Matag adlong Biyernes sarado ang mga buhatan sa gobyerno. Gawas na lang sa gatanyag og frontline services sama sa CDRRMD ug ang mga health facility sama sa mga ospital. Laraw sa maong kamanduan nga makadaginot sa paggamit sa mga resources sa gobyerno sama sa krudo karong padayon paghihapon ang kagubot nga nasinati sa Middle East. Gitubag ni Vice President Sara Duterte ang issue sa paggasto sa 125 million pesos nga confidential funds sulod lang sa 11 ka adlaw. Ang issue sa liquidation tubagon sab matud pa sa saktong venue. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Nauna ang pagpasang-at og impeachment, una ang pagpangita og ebidensya. Kana ang gibutyag ni Vice President Sara Duterte labot sa impeachment complaints batok kaniya. Gihimo matud pa nga fishing expedition ang budget hearing ug ang hearing sa House Committee on Good Government aron manguha og ebidensya sa likod sa gitawag nga in aid of legislation. Gitudlo sa bise ang ambisyon ni kanhi Speaker Martin Romualdez sa pagkapresidente sa 2028 ang sinugdanan nga pangitaan siyang issue bisan walay napamatud-an ug iduso ang impeachment. Sa ginabalik-balik nga naratibo sa mga kalaban sa politika, nagigasto ang 125 million pesos nga confidential funds sulod lang sa 11 ka adlaw. Tubag sa bise, dili ikatingala ang gastuhon ang dakong kantidad nga kwarta. Sanglit gitaganang budget kini alang sa procurement sa pagpatuman og programa ug proyekto. Normal yan sa lahat ng opisina ng gobyerno na nagbabayad ka. In fact, kung titingnan mo ang mga transaksyon sa gobyerno from Office of the President papunta sa municipal at city level, marami dyan na isang araw lang nagbabayad sila ng 100 million, 200 million kasi yun yung kontrata nila. Kailangan nila magbayad sa mga obligasyon nila. Daghan matud pa og gigamitan sa confidential funds sa nagkadaiyang national security issues na kinahanglang resolbahon sa gobyerno. Ang issue sa Mary Grace Piatos nga giingong gisulat sa liquidation, buot kining tubagon sa depensa sa impeachment trial. Hindi natin pwede pag-usapan kasi may batas. Kaya nga confidential ang tawag dyan eh. Confidential yan, hindi dahil may anomalya dyan or merong hocus-pocus dyan. Confidential yan kasi pinoprotektahan niya yung buhay ng mga tao na nandoon sa organization, intelligence operations. Buhay ang pinoprotektahan dyan. Dugang sa bise, nag-uban ang Makabayan Bloc o BBM administration kontra sa Duterte. Kaya takot ang makabayan sa confidential funds kasi alam nila na ginagamit yon para bumili ng impormasyon kung paano ginagawa yung recruitment, paano umaakyat sa bundok yung mga bata. Pag sinabi ko umakyat sa bundok, nagiging NPA. Tumong matud pa sa House of Representatives nga palagputon siya sa pwesto o kung dili man kana mahitabo, dauto na lang ang iyang pangalan. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Gilusad na ang bagong Davao City Tourism Circuits. Diin gipaila-ila ang mga lugar nga mamahimong kalaagan, aktibidad nga ma-experience, pagkaong matilawan ug kultura nga angayang masayran sa Davao City sukad niadto pang panahon sa mga Hapon. Ato ibalik si Argil Relator. Suroy ta! Kini ang pagpalapad sa tourism circuits sa Davao City nga gilusad sa Davao City Tourism Operations Office. Kini aron ma-discover pa sa mga turista kung unsa ang ma-experience sa Davao City gawa sa city tour o countryside tour. Ang Davao Market Experience, usa ka immersive walking tour sa Bangkerohan Public Market. Diin makita ang mga display nga bulak ug prutas, tindahan sa delicacies, local products, ug mapalit ang mga baligya sa nagkadaiyang section sa palengke. Ang Davao Food Crawl, diin usa-usang bisitahon ang iladong restaurant sa Davao, diin matilawan ang mga lamiang pagkaon, sama sa
puto maya, parisan og sikwate, homegrown coffee og chocolates, og palabok, lumpia o pastry products. Doon na say abundant harvest circuit diin mabisita mismo ang nagkadaiyang farms kung asa matilawan sab ang mga agricultural product. Ma-experience sab ang farming activities. Cultural ug heritage experience sab ang ma-explore sa Furusato, Davao nga buot pasabot hometown alang sa shared Filipino-Japanese heritage. Highlight sa mga circuit ang friendship, tradisyon ug kultura. It is with great optimism that these tourism circuits are designed to strengthen connectivity between destinations, enhance the overall visitor experience, and ensure that tourism development remains sustainable, inclusive, and community-centered. Gawa sa mga bagong experience, gihatagan o gibugaton sa DOT-11 ang kalambuang hatod niini sa mga komunidad. Initiatives like Suroyta help distribute tourism opportunities across different districts, and this allows more communities, local entrepreneurs, farmers, and small businesses to benefit from tourism activity. Kini nga tourism circuits ang i-offer na sa mga travel agents ug tour operators sa mga turista. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Gianunsyo sa Davao City Sports Development Division nga i-extend na ang Davao City Car Free Sundays hangtod sa Bukana Bridge. Mas taas na ang espasyo kung asa pwedeng mag-jogging, walking, cycling o guban pang fitness activities sa Davao City Coastal Road kay sugod ni adtong Domingo, March 8. Gi-extend na ang ruta sa Car Free Sundays hangtod sa Bukana Bridge. Magpabilin ang naandang oras niini matag Domingo gikan alas 4 sa kadlawon hangtod alas 8 sa buntag. Giabisuhan ang tanang partisipante nga ang tulip area lang ang nag-inusarang gitaganang main entrance padulong sa Bukana Bridge. Magpabiling sirado alang sa Car Free Sunday goers ang Rojas Coastal Road. Gihangyo ang tanan nga tumanon ang saktong safety measures ug musunod sa traffic marshals ug naka-duty nga mga personahe. Ginatun-an sa lokal nga panggamhanan sa Davao ang paghatag og matag karon ug unya nga update sa biyahe sa Davao Interim Bus Service o DC Bus. Sa nakuhang impormasyon sa GMA Super Radio Davao, sumala ni Jesha Opiana, ang Information Officer sa Davao City Information Office. Buot nilang ipaagi una sa social media ang pag-update sa mga biyahe sa bus samtang ginaproseso pa ang pagmugna og real-time mobile app. Pinaagi sa mong real-time mobile app, matrack o masayod ang mga pasahero sa kasamtangang biyahe sa DC Bus. Target sa lokal nga panggamhanan nga mapatuman ang social media update sa DC Bus karong bulan sa Marso. Una nang nagpadayag og panghinaot ang pipila ka netizens alang sa tracking system sa DC Bus aron masayran sa mga pasahero kung asa na ang biyahe sa bus ug mas maplano ang ilang biyahe. Kahinumdumang Disyembre sa nakalabayng tuig, gilusad ang napulo ka unit sa DC Bus nga nagahanyag og libreng sakay sa mga Davaoenyo. Mobiyahe ang DC Bus matag peak hours gikan alas 6 hangtod alas 10 sa buntag ug alas 4 sa hapon hangtod alas 9 sa gabii, Lunes hangtod Sabado. Posible ang domino effect o pagsagunsun sa epekto tungod sa gipaabot nga taas nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo, lakip ang sa utility industry sama sa kuryente. Busag gipaabot sa bang pagsaka sa generation charge sa kuryente sa mga musunod nga bulan nga makaapekto sa electricity rate. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Sa overall residential rate sa kuryente sa bulan sa Pebrero sa Davao Light and Power Company, ana sa 10 pesos and 30 centavos per kilowatt hour. Mas ubos kini og 1 peso og 42 centavos kung itandi sa rate ni adtong Enero. Apan sa gipaabot nga taas nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo tungod sa nagpadayong krisis sa Middle East, gipaabot sab ang pagsaka sa bil sa kuryente. Ang Pilipinas nagakuha og supply sa kuryente sa renewable energy sources sama sa hydro, geothermal, solar ug non-renewable energy sources sama sa oil, coal, natural gas. Daghag mga power plants nato di sa Pilipinas na nagapalit og kanang fuel nila sa laing nasod. So definitely naagi impact ang kaning tension dinha karon sa Middle East. Kay kung musaka ang price of fuel sa world market, definitely musaka po ang
pagpalit nila sa ilahang mga fuel, like for example coal and oil. Tungod ni ini, gipaabot ang pagsaka sa generation charge nga nagdepende sa presyo sa krudo sa world market. Nagasaka na og dinhi sa generation. Kani siya on the part sa utility company, for example sa Davao Light, igo ra gid mo palit og kuryente. Kung pila to imong kuryente gikinahanglan mo toy palito namo and amo ko itong ipasa sa mga customer. Wala mi kitaon na to in short. Hinoon sa karon, wala pay mahatag nga pagbana-bana ang utility company kung pila ang isaka sa generation charge nga mo resulta sa pagsaka sa overall electricity rate sa mga mosunod nga bulan. Kauban si Metro Awing sa camera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Kini ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Magpabilin sa detention facility si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte human gibasura sa ICC Appeals Chamber ang apela sa kampo niini. Sa unanimous nga boto gibasura sa 5 ka judges sa ICC Appeals Chamber ang request sa depensa nga balihon ang naunang desisyon sa pre-trial Chamber 1 nga gipagula niadtong January 26, 2026 nga gideny ang indefinite adjournment sa hearings ug imando ang hinanaling pagpagawas kang FPRRD. Sa apela sa depensa gipahayag nga nasayop ang pre-trial chamber sa kamatuoran ug sa balaod dihang gibaliwala niini ang report sa depensa kalabot sa kahintang sa panglawas sa 80 anyos nga kanhi presidente. Apan sa desisyon, nakita sa appeals chamber nga napakyas ang depensa sa pag-establish sa bisan unsang sayop sa pre-trial chamber 1 sa pagsalig sa panel's report nga naghatag sa pinaka-updated nga medical nga impormasyon labot sa kondisyon sa panglawas ni FPRRD. Subling gidagsa sa mga turista ang usa ka kalsada sa Malungon, Sarangani gumikan sa namukadkad nga pink trumpet trees nga naghatod og malasakura vibes. Ato kining suruyon sa report ni Efren Mamak. Daw ana ka sa laing nasod sama sa Japan o Korea kung mapadpad ka nining lugara. Tungod sa namukadkad nga mga bulak niining mga punuan sa kahoy. Apan mga kapuso, diri lang ni sa National Highway sa Sitio Pulatana, Barangay Malandag, Malungon, Sarangani. Ang mala sakura vibes wala mapugnan sa mga turista aron mag-emote. Ang uban iyahay sa pag-selfie o groovy. Maganda. Cherry blossoms. Sakura. Feeling ako, mura na akong nasa Japan. Ang mala cherry blossoms nga punuan, gitawag nga pink trumpet tree o Tabebuya rosea. Matod sa Menro Malungon, ang maong tanom, native matud pa sa southern Mexico hangtod sa Central America. Naimosab kini nga national tree of Ecuador. Ang kalainan niini kung itandi sa cherry blossoms nga motubo sa bugnaw nga lugar, ang Tabebuya motubo sa init o tropical climate. The Tabebuya rosea is in full bloom from late January to April. So this spectacular pink scenery gives resemblance to cherry blossom in Japan. So Tabebuya rosea is also known as the Singapore sakura. Dugang sa Menro, nga usa ka magbanay ang nagdala og similya niining klaseng nga tanom sa Sarangani. Gumikan sa kanindot niini, gi-propagate kini sa buhatan. Sa karon kini ang ilang ginatanom kung ugaling dunay tree planting activity. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Giablihan ang pag-usab sa mga motorista ang bagong aspaltong Bukidnon Davao Road sa Barangay Palakapaw sa Quezon, Bukidnon. Giablihan kini sa Department of Public Works and Highways karong bulana human na human ang pag-aspalto niini. Kinisubay na sab sa mando ni Pangulong Bongbong Marcos nga paspasan ang rehabilitasyon sa maong highway nga nagsumpay sa Northern Mindanao ug Davao Region. Dinhi ginaagi ang agrikultural nga produkto ug uban pa. Naapektuhan ang maong highway gumikan sa landslide ni atong bulan sa Oktubre sa miaging tuig. Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o gi-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita.
Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.